Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, Marcoleta binanatan ang Quadcom. Napakabulin nyo, nako. Magtrabaho kayo ng maayos. Yan po ang sinabi no ni Congressman Marcoleta mga kababayan dito po sa mga kasamahan niya no na mga kongresista na namumuno dito sa Quadcom patungkol po riyan sa investigasyon no sa AJK War on Drugs at Pogo at marami pang iba mga kababayan. So yan po ang ating pag-uusapan mga kababayan at eto nga nasa thumbnail po natin, sumabog sa galit. Nako, Kong Marcoleta binanatan ang Quadcom. At mayroon po tayong i-share din no. Matapos pong sabihin ng gobyerno or ni chairman ng Committee on Appropriation na si Saldico, di ba? Kahapon inireport po, isinare po natin, hindi po ni-report kasi pag sinabi natin ni-report, parang mainstream media na rin tayo, di ba? Isinare po natin dito sa social media yung sinasabi, natuwa po yung si Saldico. Doon po sa 1.9 inflation rate, no? Na pinakamababa di umano sa loob ng 4 na taon, no? Pero eto mga kabayan, kung yan po ang pinakamababang inflation rate, bakit ganito? May big time yan, nabubulo tayo sa oil price hike alert. At eto pa mga kabayan, nako, record high ang next importing ng rice no ng Pilipinas. Itong pinakamataas. Mamaya mga kabayan, pag-usapan po natin yan. Nako. Kasi-share lang po natin ng good news na 1.9 na lang po ang percent no ang inflation rate ng Pilipinas. Pero bakit ganito? Tumataas ang mga bilihin at patuloy po tayo nag-i-import. Nako po. At ito pa mga kabayan, i-share ko na rin sa inyo. Itong si Benhur Abalos, former DILG Secretary Benhur Abalos, may billboard at sinasabing kalaban ng kriminal, no? Itong si Benhur Abalos, mamaya pag-usapan din po natin 'yan. At eto na nga, simulan na po natin mga kabayan. Eto na. Nako, oil price hike effective Tuesday. Ngayong araw na ito po mga kababayan, October 15 ay bukas. Tuesday, Monday pa lang ngayon mga kababayan, nalilito na tayo. Excited lang mga kababayan, no? Oil price hike effective Tuesday, October 15. Nako. Eto po. Big time po ito Gasoline 2.65 pesos per litro. Nako, kerosene 2.60 pesos per liter mga kabayan at diesel 2.70 per liter. Nako. Yan na nga bang sinasabi natin Naglalabas kayo ng mga inflation rate information tapos ganito ang sasambulat sa taong bayan. Parang pinatikim lang tayo ng panandali ang kaligayahan. Doon po sa 1.9% na inflation rate. Hindi naman ramdam ng taong bayan yan Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Wag na po natin yan iboto. Ako Bicol Party List mga kabayan. Kasabwat din pala ito sa mga ginagawang kalokohan. Kita nyo na mga kabayan, no? Nagbigay siya ng impormasyon na kung saan inflation rate bumaba tapos ganito ang sasambulat sa taong bayan. Marami pong magagalit dito. Nako. At ito pa. Philippine importing next year record high 4.9 million metric ton rice. Metric ton ba yan? Metric tons of rice. Ito, Daily Tribune 6 hours ago mga kabayan, the Philippines is expected to import at least
4.9 million metric tons of rice next year, maintaining its position as the world's biggest importer of the staple grain. Nako. Ay, nako mga kabayan. World record pala tayo. Tayo po yung biggest importer of rice, mga kabayan. Aba, ayaw pakawalan ang record natin, no? Yung title ng record natin, biggest importer of staple grain. Nako. Matapos nyo kaming balitaan na bumaba ang inflation rate. Tapos ganito. Siguro ko, itong mga bigas na ito, may paggagamitan itong mga kababayan. Baka gamitin to sa mga ayuda. Kasi 2025, kasagsagan pa yan ng pangangampanya nila. Sana, pagkatapos ng eleksyon na nila gawin to, no? Para sure na hindi magamit ito sa pamimigay ng ayuda, no? Well, ano po ang masasabi dito mga kabayan, no? Kaya nga may isang, 'di ba, nag-share na rin po tayo dito, no, na yung export at import, no? Mas malaki talagang importation kaysa po sa exportation ng Pilipinas. So ito na 'yun, yung ebidensya mga kabayan. We are importing 4.9 metric tons of rice, mga kababayan. Nako. Babahan ng bigas sa eleksyon. Nako po. At eto na. Benhur Abalos. Ito. Kalaban ng kriminal. Ayun po yan, ha. Billboard, mga kababayan. May billboard pala. Ang DILG, no? Bakit kailangan pa nilang mag-billboard? Bakit kailangan pa nilang gawin to? Kalaban ng, alam naman natin talaga na ang Department of Interior and Local Government, no? Ay kalaban talaga yan ng mga kriminal. You don't need to ipamukha pa talaga, no, sa taong bayan na ikaw ay kalaban. But anyway, no, teka lang, mukhang may mali. May mali dito, mga kabayan. Di ba sinasabi niyang kalaban ng kriminal? Pero teka lang. Ano ito? No? Ito si Kerwin Espinosa, ito sino ba ito, si Maslog, at marami pang iba, no? Which are mga mga criminals. Maybe you are not kalaban ng mga criminals, but you are a friend of the criminals, no? Kasi sa panunungkulan mo bilang secretary ng DILG, no? Marami po ang ginagamit ng mga preso na tumitestigo bilang mga star witness kuno, di ba? So kung kalaban ka ng kriminal, hindi mo papayagan 'yan, no? Hindi ka papayag na gawin 'yan, no? Na yung mga witness natin ngayon parang mga Eto, may paiyak-iyak pa dito si Tingnan niyo si Kerwin Espinosa, mga kabayan, nabubulol pa sa kasarili niyang statement, hindi niya mabasa ng maayos. Ano ba, sa'yo ba talaga galing yan? Or somebody is writing for your script, di ba? Ito, mga kabayan. Noong pagdating ko sa airport ng Pilipinas, bandang 11:00 ng gabi, sinundo ako ng mga kapulisan dito sa Pilipinas gamit ang isang puting Land Cruiser. Isa sa sumundo sa akin ay si General Bato de la Rosa, kung saan sinabi niya sa akin na idawit ko si Peter Lim sa kalakaran ng droga sa Pilipinas. Pati din daw si Laila de Lima para madiin at magbag. Bakit may daw? Bakit ganun, mga kabayan? Bakit may daw? Dapat dapat 100% sure ka sa sinasabi mo diyan, walang daw, di ba? Kasi pag may daw, you are not sure, ha? Mga kabayan, talagang loko din ng mga ito,
Sarili ng script, hindi binabasa ng maayos. At bago pa man yon, pinilit ako na aminin o umamin na ako ay may kinalaman sa droga. Ito ay sinabi niya sa akin habang papunta ako ng Krame. Pagdating namin ng Krame ay may mga media at nag-press con ang mga pulis at sinali ako. Noong pagdating ko sa So yan mga kabayan, may naniniwala pa ba dito? Kay Kerwin Espinosa mga kabayan, sarili niyang statement, hindi niya nababasa ng maayos. Well anyway, eto pa ang isa mga kababayan, no? Si Maslog, no? Eto, pakinggan po natin naman ito. Nako, may ano pala ito na nagpatay-patayan pala itong si Maslog. Eto, pakinggan niyo po. Itong taong to, 26 years ago, nagnakaw ng 24 million, nagpanggap ng namatay para hindi siya makulong, tumakas sa Amerika, at ngayon bumalik dito, at bigla nilang himala, gustong tumulong. So yan mga kabayan, nako. Ano pala ito? Si Maslog, misteryoso pala itong si Maslog mga kabayan. Bumalik ng bansa, nagpatay-patayan, bumalik ng bansa, muling nabuhay, no? Bumalik ng bansa at gusto nang tumulong. Grabe, yun talaga nga, no? Pati mga patay, binubuhay na. Para lang tumistigo, mga kababayan. Kakaiba po itong gobyerno ito ngayon, ha? Well, anyway, ito na mga kababayan, pakinggan po natin si Congressman Marcoleta kung paano niya balasahin itong mga miyembro ng Quadcom. Ito na po. Tingnan po ninyo yung Quadcom. Napansin niyo po ba kung ba't tayo ako sumama dyan? Wala po akong nakitang legislative purpose. Ang sabi ng Constitution, sabi ng Korte Suprema, there should be a legislative purpose. Yun po yung limit. Kailangan tanungin natin, asan po ba yung binabalangkas ninyo para lang malaman namin na talagang totoo yung ginagawa nyo, na hindi lang kayo fishing expedition. Hindi lang kayo nagmimina ng ebidensya. At sabi ni Senator Amy kanina, bullying na daw ginagawa sa iba. Nabubuli nga po sapagkat sasabihin ng isa, pwede po bang hindi ko nasagutin yun? Dapat sana pinayagan mo. Pero sapagkat ang tinatanong mo, wala namang kaugnayan sa gusto mong isagot niya dahil wala kang legislative purpose. Hanggat wala po kayong nakabalangkas na legislative measures, wala po kayong karapatang magtanong o tumawag ng legislative inquiry in aid of legislation. Maliwanag po yan. Ang galing ni Congressman Marcoleta. Ay, may tanong dito sa kaliwa. Yes. Pakilala, anong name ninyo? Yes. So good afternoon po, Congressman Marcoleta. I'm Mean Dumagit po from EuroTV. Ang question ko lang po in connection po sa question ni Ma'am Cathy. Nabanggit nyo na ang power of the purse ay inherent sa Kongreso at hindi dapat questionin. Ang tanong ko po, paano nyo po maaayon ito sa mga concerns tungkol sa umano'y inefficiency sa paggamit ng budget ng OVP? Sa tingin nyo po ba kailangan pa ng mas malalim na investigasyon o sapat na ang naging presentasyon ng OVP sa budget hearing bilang form of accountability? Yung po kasing pagtatanong ng mga kasama ko ay pinagsama-sama po nila. Kinukonekta nila sa maling kaparaanan. Yung pong tinatawag na budget briefing ay ipanahon po para lahat ng ahensya, kasama na po yung Office of the Vice President and even the Office of the President, para ilahad lamang po sa amin, ito po yung aming budget proposal. Example po yung budget ng OBP, 2025. Sa tradisyon po namin, yung dati namin ginagawa, magmula po na ako'y pumasok sa Congress, 13 Congress po, nandyan na ako, 2004. Tatlong Vice Presidente na po ang nakita ko na nag-propose ng kanilang budget. Noli de Castro, Jojo Binay, Leni Robredo. Ang tradisyon po, dahil siguro sa paggagalangan sa tatlong dakilang bahagi ng ating pamahalaan, hindi na po tinatanong pagka pinag-uusapan is the proposed budget. Propose lang.
pinapasok po nila yung accountability. Yung accountability po, papasok lamang kapag nandun na tayo sa pagkakagasta ng budget. Hindi sa yung proposing. mismo Oo. nagpo-propose lang. Ang tinatanong nila, Ang hindi agenda, naman ang proposing. 2025, ang tinatanong nila is 2023 budget. Huwag niyong pagsamahin yun, sabi ko sa kanila. Kaya tayo nagkagulo sapagkat nakikita ko na yung pamumulitika. 2022, wala pang awayan noon, ang Vice President natin, si Sara Duterte, they took only 13 minutes to dispose the budget. 13 minutes. Kasi proposal lang. 2023, wala pang awayan, 22 minutes. Kaya lang humaba ng konti because somebody objected. Pero ganun din ang nangyari, 22 minutes, tapos na yung budget. Bakit po 2024 nag-away kami? So ang tinatanong ko, are we now setting aside this tradition? Yung paggalang sa bawat isa? Huwag mong ipapasok yung accountability because that's another matter. Another agenda. The reason why the office of the Vice President in so far as the confidential fund is concerned was issued a notice of disallowance, ito yung ebidensya that she is accountable. Yung pagkaka-issue ng notice of disallowance is an evidence that each and every office should make an account. Walang makaliligtas doon. Walang makakiiwas doon. Ang problema po, ang sabi ko sa kanila, do you know the nature of a notice of disallowance? Kasi puro bagito eh. Hindi naman nila, sabi ko, the notice of disallowance is a mere notice notifying that office that it should clear some of the things that she needs to produce. Halimbawa, wala po yung supporting document, wala po yung ibang requisites na kailangan para po maging allowed lahat ng expenditures. Ba't kayo ang nagtatanong? Inisyuhan pa lang August 7, 2024. That means the Office of the Vice President has 6 months to be able to make an explanation. Bakit tayo nang naglulundag na pati yung salitang naglulundag, ayaw nila. They were so eager, gigil na gigil lahat, trying to jump on the Vice President. Wala na po yung galangan eh. Ang sabi ko, kung ganito tayo, ba't yung budget natin sa House of Representatives? No one is questioning. No one is defending. Did you know that? So yan na nga mga kababayan, yan po yung sinasabi natin, no, na sino ba dapat ang mag-scrutinize, no, dito sa budget ng Kamara ng House of Representatives. At saka dito sa naging sinasabi ni Congressman Marcoleta, no, halata naman talaga na pamumulitika yung ginagawa nila sa Office of the Vice President. Kasi lahat po ng mga nagsalita doon, no, lahat po ng nagsalita doon, binabanggit na hindi man sa unahan ng kanilang pagsasalita, ay hindi pala lahat. May yung isang babae na kongresista, no? Yung for senior citizen, dun, yun, sinagot ni BP Sara kasi dapat naman talagang sagutin kung may makikinabang ba daw yung senior citizens, di ba? Sinagot yun ni Vice President, no? Ano ang kapakinabangan ng mga senior citizens or pakinabang na makukuha or benefits, di ba? Na makukuha ng mga senior citizens doon sa Office of the Vice President. Sinagot po yan ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Pero, ito pong mga ibang tunggrista na nagsasalita, no? Pag hindi sa unahan, sa hulihan ng kanilang pagsasalita, ipinapasok itong 125 million confidential fund. So, lahat po ng kongresistang yon, pamumulitika lang po ang ginagawa. Maliban dun sa isang babaeng kongresista, nakalimutan ko lang yung pangalan, no, na concerned po siya about sa mga benefits, no, ng mga senior citizens sa Office of the Vice President. Wala na yung mga kababayan, palakapakan po natin si Congressman Marcoleta. Napakatapang at napakatalino. Number 1 po for Senator, mga kababayan, Congressman Marcoleta, right? Ano man po ang inyong reaksyon, opinion, or kritisismo sa video ito, ay comment lang po sa baba. Maraming salamat po.